Hollywood TV. This is the last will and testament of Gerardo Sales Andrade. Umpisa ni Attorney Craig. Nasa study sila ng yumao. Nasa leather couch si Claudia, katabi ang isang pinsang buo at ina nito na kapatid ng kanyang daddy. Ang iba pa nilang kamag-anak, bagamat pinatawag ng abogado ay hindi nagsipunta. Alam niya ang dahilan. Wala naman kasing iba pang maipamamana ang kanyang lolo maliban sa bahay at lupang kinatitirikan niyon. Batid ng mga kamag-anak nilang ngayon ay nasa kanya na mapupunta. Nasa isang sulok si Ross, tahimik na itong nakaupo sa isang stool. Ang anyo nito ay yayaong napilitan lamang na makinig. Ayon sa testamento, ang kanilang tsuper, hardinero at ang dalawang katulong sa bahay ay bibigyan ng tigda 20,000 piso. Maaari ring manatili ang mga naninilbihan sa kanila hanggat gusto ng mga ito. Binanggit din doon na iyon ang palangampalayan nila ay mabebenta na rin sa isang Korean Industrial Corporation sa halagang 10 milyon. 10 milyon? Sigaw ng kanyang isip. Hindi niya nalalaman ang tungkol sa bentahang naganap. Humigpit ang kanyang hawak sa laylayan ng bulsang suot. She could sense that her cousin and her aunt stiffened too. Nagpatuloy ang abogado. To Claudia Andrade, my granddaughter, I bequeath the sum of 3 million pesos. Napanganga siya. Sa 10 milyon, 3 milyon lang sa kanya. Gustong-gusto na niya magprotesta, ngunit naisip niyang hindi pa tapos ang pagbabasa. She would have the house and lot. She decided na magkatarungan ang amount na iniwan sa kanya. Marami pa naman siyang kamag-anak. Ngunit ang mga kasunod na kataga ng abogado ay nagpalaho ng kulay ng kanyang mukha. To help ensure that my granddaughter uses this money wisely, I make this bequest with the stipulation that the funds are to be held in trust of her, along with any interest, dividends, etc., until she reaches the age of 30. I further appoint Ross Damayuga, a man I trust completely to act as her trustee and to maintain full guardianship over said funds. She must be dreaming, but no, that was a nightmare. 3 milyon na nga lang sa kanya, hindi pa niya mahawakan until she reaches the age of 30. And Ross was her trustee? That was absurd. The next word were shocking. Ang 5 milyon ay hinati-hati sa iba niyang pinsan at tiyuhin at tiyahin. Ang nalalabing 2 milyon ay iniwan ng kanyang lolo kay Rosaro. Paghahatiin din nila ang mansyon at ang lupang kinatitirikan niyon. Her dreams went down the drain. Nang matapos ang abogado, tumayo si Ross upang magsalita. He addressed them all. Ipinilwanag nito ang salaping iniwan sa kanya ay gagamitin upang ipambayad sa iba pang pagkakautang ni Lolo Harding. Iyon ay sinang-ayunan ng abogado. That pleased her relatives, but not her. He is not his grandson, protesta niya. He can't have this property. This is mine. Mahinahon ang tinig ng abogado. Because of the union between his grandmother and your grandfather, Ross became your cousin. First civil degree. Ampun lang siya ni Lola Rosa. Protesta pa rin niya. Legally adopted. I have the papers. Anang abogado. Shit. Mura niya at nagmarcha palabas ng study. What happened? Usisa ni Tyra na nakasalubong niya. Hindi pa ito bumabalik sa Manila simula nang mailibing si Lola Harding just 2 days ago. Pinagkakaisahan nila ako. I swear, sinadya ito ni Lolo. He told me there were no papers tapos legal palang ampon si Lola Ross. Explain. Ani Tyra. Tumuloy siya sa bar na inaalikabok na dahil wala namang mahilig maliwagaw roon. Isang bote ng brandy ang kinuha niya at inalisan niyo ng takip. I'm gonna contents that will. Deklara niya at tinunggaan laman ng bote. Nakita niya ang pababa si Ross. You. Di ang CSM mo ngayon. Walang kahirap-hirap. Milyonaryo ka na. You even got my car. Wow. Tiimambagang na nilapitan siya nito. Akin na nga yan. Inagaw nito ang bote ng alak at binalingan si Tyra. Take her to her room. Sure, you're the boss. Nahangis ang wika nito. Claudia, tara muna sa itaas. Doon tayo mag-usap. I can help you. I need a lawyer. A really good one.
I want the highest paid lawyer in town, Tyra. Talak niya kahit hindi pa lasing. Lasing siya sa sama ng loob. Sinong sinisilip mo riyan? Tanong ni Claudia kay Tyra. Sisilip-silip ito sa labas ng pinto. Kalalabas lang ng tiyahin niya at pinsan. Nagpaalam na mga ito at nangakong susuportahan siya sa plano niya magprotesta. Iyon nga lang, halata niyang labas iyon sa ilong. No one else was interested in the old house. Hindi naman niya masisisi ang mga kamag-anak. City bred ang mga ito at kontento na sa nakamit na halaga buhat kay Lolo. Isa pa, alam marahil ng mga ito na kahit mabawi niya ang kalahati ng property kay Ross, wala mga itong mapapala dahil sosolohin niya iyon. Umalis na yun si Atty. Craig, ani Tyra. So what? Diyan ka lang. Wika nito at lumabas na silid. Pagkabalik nito, dala na ang bote ng brandy. Here, inumin mo lahat. Nanlaki ang mga mata niya. Anong klase kang kaibigan? I'm a true friend. That's why I'm gonna help you attain your heart's desire. Sige na, uminom ka na. Ipinasa nito sa kanya ang bote. Wala bang yelo? Tiisin mo na lang. No pain, no glory. Sige, laklakin mo na yan. Ako nang bahala sa'yo. Tinulungan naman siya nitong uminom. Ngunit tiniyak nito na mas marami ang nainom niya. Nangangalhati na ang bote. Dama na niya ang init na dulot ng alak. Madulas na rin ang pananalita niya at ang lalambot na di mawari ang katawan. Lasing na ako. Saad niya kay Tyra. Very good. Hubarin mo na yung dress mo. Bakit? Dahil mainit. Here, I'll help you. She was wearing a black dress na may mga buton sa harap at may sash. Isa-isang kinalas ni Tyra ang mga butones. Mainit naman talaga ang pakiramdam niya kaya hindi na siya umangal. Ilang saglit pa ay manipis na black camisole na lang ang nalalabi sa kanya. Kinuha ni Tyra ang pabango niya sa dresser. Nag-spray ito sa hangin sa paligid niya. Just don't throw up, Claudia. Bilin nito at lumapit sa pinto. Saan ka pupunta? Tanaw niya ang latang-lata. Nakita naman niyang sinipat siya ng kaibigan pagko'y lumapit sa kanya. Hindi ka pa masyadong lasing, but that's okay. Just pretend to be drunk. Kayang-kaya mo yan, okay? Why? Tanong uli niya. Because I'm gonna get your lover boy here. No, tili niya. I don't want him. I want my inheritance. Pag nakuha mo siya, makukuha mo na rin lahat, gaga. Singhal ni Tyra. May tubo ka pang ligaya. Hindi ka paghagastos sa highest paid lawyer. As if naman may babayad ka, matagal ka na nga magto-30. Linilihan niya uli ito na maglasing-lasingan pagkatapos ay lumabas ng silid. Bakit mo pinabayaang maglasing? Dinig niya na tinig ni Ross. Nasa labas ito ng silid niya. Uminom uli si Claudia para madagdagan ang kalasingan niya. Pagpasok ni Tyra at Ross sa silid, nakasandal siya sa mga unan. Magulo ang buhok, nakalaylay sa balikat ang strap ng kamison, naka-expose ang isang cup ng strapless bra. Hindi ko alam kung paano niya nakuha yung alak. Hindi ko naman mapigilan kasi nagwawala yan. Hindi ko nga malaman ang gagawin kaya tinawag kita. Wika ni Tyra. Naupo sa gilid ng kama si Ross. Are you alright? Tanong nito. I'm not alright, asshole. Singhal niya. You took away my everything. I hate you. I hate you. You're always hurting me. Akmang iinom na naman siya ng alak, ngunit inagaw na niyo ni Ross. That's enough. Saway nito. Bumaba siya mula sa kama. Give that to me. Dahil lasing naman talaga, nawalan siya ng panimbang at natumba kay Ross. Magkapatong sila sa ibabaw ng kama. Siya nasa ibabaw. She wanted to get up, her body was too weak. She just managed to sit up. She was drunk but not too drunk. Napansin niyang tila wala namang balak si Ross na alisin siya sa ibabaw nito. Then she realized where she was sitting. Oh, you like it? She moved her lips. I think I have to go. I forgot the time. Kailangan ko na palang bumalik sa Manila. Wika naman ni Tyra. Iniwan na sa liyan nito. Hindi niya ito pinansin. She would just thank her later. Kung hindi siya pinainom nito, noon kaniyang gagawin ang ginagawa niyang mga sandaling iyon. Claudia, stop that. Wika ni Ross. His voice sounded weak. Tila mas lasing ito sa kanya. Yumuko siya at itinuan ng mga kamay sa kama. Inilapit niya ang mukha rito. He was staring hard at her. Siya ang hindi nakatagal.
Ibinaba na lang niya ang paningin sa mga labi nito, then kiss him lightly. Naramdaman niyang napahinga ito ng malalim. He also closed his eyes. He liked it. She could also feel him growing there. She was seated. Inulit niya ang ginawa. Hindi ang Brandy ang nagbigay sa kanya ng encouragement, kundi ang reaksyon ni Ross sa kanya. As much as she hated the fact that this man got her inheritance, she also liked the fact that she was giving him pleasure. Claudia, he murmured and grabbed her hand, ngunit hindi siya nito itinulak. Pinisilang nito ang braso niya. Tumuwid siya ng upo at inumpisahang buksan ang suot nitong polo. She started touching his torso. Her hands loved the feel of his skin against hers. The hair on his chest were giving her strange prickling sensation at nalalagos na sa kanyang palad patungo sa loob ng kanyang katawan. When her thumb teased his nipple, she heard him gasp. "Ask me to stop, Ross," she whispered. She had gone so far and she couldn't stop. Kung sisigawan siya ni Ross o pagagalitan, maybe, just maybe, she would find her mind again. Ngunit imbes na pahintuan siya ni Ross, bumangon ito. He grabbed her hips and pulled her close to him, like he was urging her to feel his desire. His other held the back of her head, angling it so he could kiss her on the mouth. At first, the kiss was light, like he was just coaxing her. His mouth seemed to have shaped itself to hers. She had been kissed before by silly boyfriends, but compared to Ross' kiss, those kisses were a made treasure. No one had ever kissed her like this unheard thoroughness. The heat caused by alcohol was replaced by a brand new heat. This was urging her to the restless and aggressive. She didn't want to be teased and coaxed anymore. She opened her mouth. He opened it further. His tongue plunged into her mouth. She took it. Then she felt him demanding that he be given the pleasure for doing the same thing. She obliged. Naiiba na rin si Ross ng strap ng kamison niya, including her bra. His hand was now caressing her breast, teasing her nipples, and she could only gasp alone. Nang tumunog ang telepono, pakiramdam niya ay napakalayo niyon. It sounded distant, therefore insignificant. She was unbuckling his belt. The ring was persistent. She heard Ross groan. He grabbed the phone without making any effort to get her away from him. "Yes," he groaned on the phone. Then he stiffened. Buong katawan yata ay naging tensyonado. Pagkatapos ay inabot sa kanya ang telepono. "Your boyfriend," galit nitong wika at kumalas sa kanya, leaving her sprawled on her bed with the phone in her hand. Pabagsak na isinara ni Ross ang pinto. "Claudia?" "Claudia," wika ng lalaki sa kabilang linya. Hindi niya maalala kung kaninong boses iyon. Wika ng lalaki sa kabilang linya. Hindi niya maalala kung kaninong boses iyon. "Shut up, don't ever call me again." Ibinato niya ang auditibo pagkatapos bumangon. "Ross," tawag niya sa lalaki. Pababa na ito ng hagdan. "Ross, wait." Tuloy-tuloy ito sa pagbaba. Hinabol naman niya ito. "I'm sorry about that." He sighed and looked at her. "Look, hindi mo na kailangang gamitin ang sarili mo para mabawi sa akin ang nararapat na para sa'yo. Kapag nabayaran ko ang pagkakautang ng lolo mo, ibibigay ko sa'yo ang malalabing pera. Hindi na kailangang dumaan pa sa abogado. I'll give it to you, but you have to understand also that I have to comply with my grandmother's will. He wants you to grow up, Claudia. Iyon din ang gusto ko. Patunayan mo sa akin na karapat-dapat kang maging tagapagmana. I'm not using my body to get what I want." Sigaw niya. Why was he getting it all wrong? "Kilala kita, Claudia," wika nito. "No, you don't know me at all. Wala kang karapatang sabihin yan. You don't know me. Nobody knows me at all. Pare-pareho kayo. Hinusgahan niyo ako. Hindi niyo ako kilala. Hindi niyo alam nararamdaman ko at hindi mo alam." Tumunog ulit ang telepono. Isang maid ang sumagot at maya-maya tinawag siya. Napatanga pa ito nang makita sila ni Ross na nasa hagdan. "Mark daw po, senyorita," anang maid. She saw his jaws tighten again, then he turned to Liv. "Sabihin mo sa kanya, I'm not feeling well," utos niya sa maid. Kay Kuya Ross po?" "Hindi, kay Mark." Simula nang mangyaring insidenteng yon, tila umiwas na sa kanya si Ross. Kung kakausapin naman siya nito, laging pagalit.
Claudia stopped asking him why he was so angry at her. Namuhi na rin siya sa lalaki. What did he know about her? What did he know about losing a father? Then a mother. Alam ba nito kung paano lumaki ng walang kaibigan? Alam ba nito kung paano pagdamutan ng pagkakataon na kilalanin at kaibaganin? Kung talagang may concern sa kanyang lalaki, sana'y tinulungan siya nito noon pa man. She wanted to be one of them, ngunit noon pa man, alam na niya na mayroon pa rin siyang kaibahan na hindi mawawala kahit kailan. Iyon ang nais niyang matanggap ni Ross at ng mga katulad nito. She was different, the way Ross was different. She had imperfections, ngunit mayroon din siyang mabuting katangian. Imbes na tanggapin niya ng lalaki, he tried to change her. At nang mabigo ito, he chose to inspire her. I hate him, but she hated herself more than because, after almost making love to him, she knew her heart would never grow old. It would always be 16. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.